Hello Kathden fans! So bago yung update ha, na nasa airport na si Sir Alden mga kasumbrers or papuntang Amerika mga kasumbrers. Ito na nga ha, kung naalala niyo mga kasumbrers, itong yakapan picture ng Kathden na kumapana sa Canada pa sila mga kasumbrers. Sa sobrang dami na kung saan ay sobrang dami ang nahiwagaan, na misteryuhan mga kasumbrers at saka napaisip no na hindi pwedeng walang sila, no? Hindi pwedeng walang Kathden mga kasembreros kasi ni-repost kasi ng isang admin kagabi kung kaya na-recall ko rin mga kasembreros, no? So ito no, kung kaya team panatag tayo mga kasembreros sa lahat ng mga issues na kaliwat ka ng ipinupukol sa Kathden mga kasembreros. So Instagram story actually ito no, ni Ma'am Trina Goitingko, no? Sobrang thank you Mama Trina sa iyong pagre-recall, no, pagre-relapse dun sa itong yakapan moment ka ng Kathden, no. So ito na nga, so team panatag tayo ha from this point. So ito no, update tayo mga kasembreros. Si Sir Alden ay paalis na no, papuntang Amerika, nasa airport na siya. So malamang since kanina pa ito ay baka waiting na siya sa sa boarding mga kasembreros. So sabi na nag-comment dito ay parang sana all ay bike, no, kasi dinala talaga ni Sir Alden yung kanyang bike mga kasembreros sa Amerika, yung kanyang Colnago. So sobrang kasi syempre mahal na mahal niya itong bike niya, so para kahit nandun siya ay fitness pa rin yung kanyang inuuna mga kasembreros. So hindi nakapanood kanina ay gagawa sila ng pelikula sa Hollywood mga kasembreros. So wala akong idea pero alam ko na mention ito sa isang vlog sa isang vlog niya na mention itong kanyang Hollywood collaboration mga kasembreros, maliban dun kay Scott Adkins na kasama sina Ma'am Gabby Garcia nga mga kasembreros. So ito po ay aabangan din natin sa mga susunod na mga vlogs natin at updates mga kasembreros, no, itong Sir Alden sa kanyang Hollywood trip sa Amerika. So hindi nga nakasama si Ma'am Catherine kasi business as usual mga kasembreros, no, sobrang busy. And then ito, sobrang kulit ito kasi kumuha na pala si Sir Alden ha. Speaking of, kasi kahapon, di ba, sabi ko nag-aantay ako ng update dun sa may kanyang pilot or pagpipiloto mga kasembreros. So ito na, kumuha na pala siya kahapon ng student pilot license, no. Ganun siya mga kasus, parang di ba pag sa motor or sa kotse, parang pa siya, no, hindi pa siya professional license. So ito no, sabi nang nag-post dito ay sabi niya ang kalukalike, no, ang kalukalike ko nag-a-apply ng student pilot license at sinusundan ang mga yapak ko. Tama yan Alden Richards, tulad ko. Kung maguguluhan ka sa showbiz balang araw, talikuran mo na lang ang maging piloto tulad ko. So, sabi ng mga kaopisina ko, mas gwapo pa raw ako. Naubos tuloy ang 5,000 sa bus. Biniharan niya pala. So sobrang kulit niya ni Sir, no. Ito yung kanyang mga pictures kahapon ng kasembreros sa pagkuha niya ng kanyang student license mga kasembreros. So sobrang kulit, no, sobrang kulit niya Sir. Siguro ito yung bossing sa Alpha Aviation Group mga kasembreros. At ito, naglabas ulit sila ng teaser para sa GMA Gala 2025 mga kasembreros, no. Sina Michael Sagar, sina Ashley Ortega, si Josh Ford at saka si Vince mga kasembreros. Although yung GMA Gala ay sa August 2 pa naman, so parang counting nila or countdown mga kasembreros yung kanilang ginagawa dito. Tapos si Pops Alden din, ayan, naglabas sila, no, ng parang behind the scenes dun sa kanilang Stars on the Floor nga mga kasembreros, na kung saan ay si Pops Alden ang magiging host. So kasi abangan talaga ito, no. Sobrang kulit ni Pops Alden dito at sobrang cute. Tapos sa June 28 yung start nito mga kasembreros, which is aabangan natin. So inaabangan ko rin kasi mamaya Pilipinas Got Talent na naman sa may finals mga kasembreros. Tingnan natin, no, kung ano magiging ganap. So hindi parang ang dami talagang ganap niya Ma'am Catherine. Kung kaya rin siguro sa dun sa premiere night ng Only We Know ay hindi siya gaano nagtagal doon at saka walang gaano kuhaan sa kanya kasi nga nagmamadali siya sigurong umuwi mga kasembreros. So which is we definitely understand. And then ito sobrang cute nito kasi parang
tinabulate yung lahat-lahat, inipon yung lahat ng views and reactions mga kasambreros nung padila Padila trend ni Sir Alden. Sabi niya ganun, sabi dito ay 13, kahapon pa to ha, so baka ngayon dumami pa rin. So sa Facebook and TikTok, 13.4 million views, no? Tapos 1.23 million reactions sa Facebook and TikTok. 13,000 may get yung comments sa TikTok at saka sa Facebook. Tapos 688,000 shares, no? Grabe talaga itong si Pops Alden. So ito yung sa sting niya mga kasambreros na padila nga. So sobrang kulit ng inyong Pops Alden mga kasambreros. And then ito, yung Myriad actually ay kahapon, no, ng parang late post nila ng pasasalamat mga kasambreros dito nga sa kakatapos lamang na fund run, no, doon sa Mowal Fund mga kasambreros. And then ito, pinost ng isang ito muna. So ito muna mga kasambreros yung parang Sir Ray Pumaloy sa Abante nga mga kasambreros ay parang sila, no, parang nag-comment sila kung parang may kilig pa ba doon sa may padila na ginawa ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine. So parang ang ginawa kasi nila is parang parang tawag dito kung may kilig factor pa ba, no, or bagay pa ba, or ganun mga kasambreros. So parang sabi ni Sir Ray Pumaloy parang wala na, no, kasi nga hindi na sila nagsasama o hindi sila nagkita, ganun. Tapos yun, pero we respect naman kasi everyone has opinion or point of view mga kasambreros. So yun po, no, pero para sa atin ay Team Panatag po tayo mga kasambreros. And then ito, last item natin ito mga kasambreros, parang pinagkabilang ng isang Kathleen admin, sina Queen Catherine at Queen Marian. So which is kay Sir Paul Brian Pasqua. So salamat po. So para sa atin pareho silang reyna mga kasambreros. Actually si Ma'am Catherine ay ang magmamana ng corona mga kasambreros. After ng dong niyan ay Kathleen, ganon. So tayo po ay Team Panatag. So ang ganda syempre, no, walang tatapat sa isang Marian Rivera at wala ring tatapat sa isang Catherine Bernardo. So ganun lamang po yun mga kasambreros. They're queens in their own fields. They're queens mga kasambreros sa kani-kaniyang trabaho. And alam natin, no, sobrang best friends ang dalawang ito, mag-ate ang dalawang ito mga kasambreros. Sa closeness ay parang very open ang bawat isa, sobrang bait. Naalala ko nung sabi ni Ma'am Marian na parang nasa taas siya that time, tapos parang tumawag pa siya or parang para batiin ng si Ma'am Marian mga kasambreros sa kanyang birthday. So sabi niya sobrang bait ni Ma'am Catherine talaga mga kasambreros. So ganun siya thoughtful, no? Kasi nakita ko dito si Ma'am Catherine pagka nagbe-baby talk na parang siya kasi bunso, di ba? So she's always longing for ate-ate, no, kuya-kuya. So parang ganoon, kung kaya minsan na misinterpret na sobrang clingy niya sa mga kasamahang artista na sometimes, no, awkward para sa atin. Para sa kanya parang wala lang, no, parang tropa-tropa mga kasambreros. So yun po siya. Alright, so ayan lang actually sa ating Kathleen items. Sana po ay pangin po natin ng word of, kasi meron pa tayong mga updates ha. Today is June 14, 2025, Saturday. Pangyan po natin ang Word of God po mga kasambreros. Salamat po. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, meron tayong dalawa mga di naniwala kahit mga anghel. Jude 1:5-6, I want to remind you, though you once knew this, Apostle Jude speaking, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe, mga hindi naniwala mga kasambreros, in the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, He has reserved in everlasting chains under darkness for
for the judgment of the great day. So itong book ni Apostle Jude, mga kasembreros, no, meron tayong kapag tinranslate natin yung pangalan ni Apostle Jude sa Tagalog ay Judas din po. Pero hindi po ito si Judas Iscariot, mga kasembreros, kasi nga di ba namatay siya, nagpakamatay. Ito po ay kasamahan, no, ng mga disciples ni Jesus Christ, mga kasembreros, na humayo, no, at saka ipalaganap ang gospel. Although yung book of Jude ay isang chapter lamang po siya sa Biblia, pero napakahalaga, no, bago ang Revelation. So first, second and third book of John or books of John, tapos Jude, tapos Revelation na siya, mga kasembreros. So dito ay narinig natin yung mga hindi naniwala at saka kahit na mga anghel, mga kasembreros, ay merong kalalagyan kapag hindi nanampalataya, mga kasembreros. And si Apostle Jude dito ay nag-warn siya, no, nagbabala sa mga taong lawless yung buhay, walang sinusunod na Biblia, walang sinusunod na batas, walang sinusunod na katotohanan, mga kasembreros, and yung labis-labis na kasiyahan, labis-labis na immoralidad, and yung kahit na mga church, mga kasembreros, ay ginagapangan na mga pretending na mga ministers ng Panginoon. Kumaga pa, tinitwist nila yung katotohanan para lang sa kanilang own gain or personal desire, mga kasembreros. So they perverted, no, ang grace ng Panginoon para sa kalaswaan, para sa kahalayan, para sa kanilang fleshly desires, mga kasembreros. So yung ginamit nila sa licentiousness, mga kasembreros, no, kahalayan. So ito po ay yung grace ng Panginoon ay parang ginamit nila para maging lisensya sa paggawa ng kasalanan, which is very dangerous, mga kasembreros, and may nag-aantay na judgment or kaparusahan. So si Apostle Jude ay pumili, no, or nag-quote, mga kasembreros, ng tatlong Old Testament illustrations para maging warnings, para maging babala, mga kasembreros, sa mga Kristiyano na may serious danger. Okay? Merong may lagim, may hukom, may judgment na nag-aantay sa mga acts of apostasy. Okay? Yung apostasy, mga kasembreros, ito po yung pag-abandon, pag-deny, pag-renunciate ng ating faith, no? Kalimutan, talikuran, yon. So parang i-deny mo ang iyong pananampalataya, ang iyong religious and political belief. So ganun po siya, mga kasembreros, ang apostasy. So parang dinideny mo na may Diyos, dinideny mo yung pananampalataya mo sa kanyang salita, and so on. So Israel's rebellious unbelief in the wilderness, the angels who sinned and did not keep their first estate, the gross immorality in the cities of Sodom and Gomorrah, the ungodly actions and unbridled lust of such people was so gross that they even denied and disowned the person and work of the Lord Jesus Christ Himself. So ito yung nakapaloob dito sa verse na ito, mga kasembreros, no? Jude 1:5-6. Ito yung nakapaloob dito na yung mga tao, no, sa time ng Old Testament, no, sa time nila Moises, sa time niya nina Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no, sa time niya Noah, no, lalong-lalo na po na ay labis-labis na kahalayan, labis-labis na immoralidad, at saka to the point na parang hindi na nila iginalang at dininay nila, no, ni-reject nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos, mga kasembreros. And ang letter or epistle na ito ni Apostle Jude, mga kasembreros, ay approximately, no, ay nagle-label ng Acts of Apostates, na kahit sa panahon na yon or kahit sa panahon ngayon, mga kasembreros, ay very relevant. Maraming mga leaders, no, sa church, mga kasembreros, kahit anong mga organizations, may mga ganun talaga, mga kasembreros, hindi nawawala, because those are the works of evil, those are the works of Satan, mga kasembreros. So kahit saan may mga false doctrines, may false teachings, may maling turo, mga kasembreros, no. So the attitude of the heretics and apostates that Jude condemns in this verse reflects that that of the Israelites who, having been redeemed out of Egypt, started to rebel and murmur against God or against the Lord who saved them. So ito yung example ni Apostle Jude na
yung mga Israelites, yung mga Israelita, mga kasmas na sinalbahan, no, niligtas ng Panginoon sa bondage ng kasalanan, bondage ng Egyptians, mga kasembreros, na talaga kasi piling tao ang mga Egyptians. However, ay nakalimutan nila and they started to murmur. Kung kaya ang pagrereklamo, yung parang pag-whisper mo na parang pabulong na mga kumagapan na mga pagrereklamo, yung mga against the Lord, mga kasmas, lalong-lalo na ay parang you are denying, parang pangit yun kasi yung anak ko, for example, tapos ay nutusan mo, tapos nagrereklamo, tapos pag binigyan mo naman ng, kunwari hindi siya kontento, magmumurmur siya, di ba nakakainis? So how much more ang ating Diyos na binibigay sa atin lahat, especially yung kanyang mga chosen people na nagsilbing example sa atin, mga kasembreros. So sabi niya dito, despite being miraculously rescued from Egypt by God, their hearts were riddled with unbelief and curdled with criticism, and so subsequently God destroyed all those who did not believe. So yung mga hindi nananampalataya at naniwala sa Diyos. And kahit ngayon, mga kasembreros, yung mga taong hindi nananampalataya at naniwala sa Diyos ngayon, yung mga atheist, yung mga antagonist, yung mga may mga term pa doon so antagonist, agnostic, no, yung mga agnostic, mga kasembreros dito, no, si Jude po ay nagbabala, no, sa maraming pamamaraan that we believers can be enticed away from the word of truth into unbelief through heretical teachings, apostate teachers, and false prophets. And he exhorts each one of us to contend earnestly for the faith which was given to us through God's holy apostles and prophets. So nagbabala si Apostle Jude na kumapa sa mga false teachers, no, kasi marami talaga ngayon mga huwad na propeta, huwad na guro, mga kasembreros, huwad na mga pastor, huwad na mga pari, huwad na mga kumapa nagsisilbi sa simbahan. Kahit na sa atin sa literal na buhay, mga kaso, sometimes when we are bombarded with fake news, fake information, false information, naniniwala tayo sa mga hindi totoo, mga kasamaras. So yung prayer natin dito, kailangan magkaroon tayo ng word of truth, no, ng ating Panginoon. And as we look sa ating mga sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating mga kamag-anak in general, ay let's pray na ang katotohanan na kahit na nga yung angels, no, talagang hindi pinalagpas, mga kasmeres, kasi yung mga angels, mas mataas tayo sa angels kasi yung mga angels po, once na nahatulan na yan sila, parang wala ng pagsisisi na binibigay ang Diyos sa kanila, automatic na. Di ba sa atin kapag buhay pa tayo, may pagsisisi na may time pa, may chance na binibigay ang Diyos sa atin. Sa kanila po wala na. Diretso, automatic na silang condemned, mga kasembreros. Ito yung tinutukoy ni kasi dito ni Apostle Jude, yung mga yung mga angels, no, sa Genesis chapter 6, na kung saan ay mga angels sila pero kumuha sila ng mga asawa sa lupa, tapos yun nga, ang mga anak nila ay naging matatangkad, no, let's say yung mga Amerikano, German, yung mga Western, mga kasmeres na mapuputi at saka matatangos ang ilong, matatangkad, and so on. So yun po sila, mga kasos, mga giants, no, na masasabi natin. Alright, so yun po, let's keep on praying and reading, meditating the word of God, mga kasmeres, kasi wala tayong ibang pambato maliban dito, mga kasmeres, apart from maging faithful tayo, kasi hearing, the word of God is the source of faith, mga kasmeres, apart from nag-guide tayo sa ating desisyon at saka plano sa buhay araw-araw. Alright, so now po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our judge, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po, mga kasmeres, and paalam po. I love you all.